Hanggang sa dumating na nga ang araw ng festa sa lugar nitong sinuli. Yun ang pinakainaantay nilang araw na yun. Dahil yun ang araw kung kailan nila ilalaban ang mga kinukondisyon nilang mga manok. Habang nagkakapi ang kanilang grupo, panay naman ang pagsipat nila sa kanilang mga nakataling mga panlaban. Hanggang sa magsalita itong si Danilo sa kanilang kinaroroonan. Parang kailan lang kanuli, nung kasama pa natin si Manong Duming. Nung nagdaang festa dito sa baryo. Ngayon, di na natin yun nakikita. Kamusta na kaya si Ermitanyong Duming? Ano na kayong balita nun? Wika ni Danilo. Nang marinig ito ng iba nilang mga kasama, maging ito ay napaisip din. Oo nga kanuli. Ano kaya kung pupuntahan natin yung sa bundok ng Lagtok na tinitirhan nito? Wika naman ni Guyo habang nakatingin kay Noli. Marami sigurong mahalagang bagay na ginawa ang ermitanyo. Alam niyo naman ang samahan, di ba? Paniniguradong may nilakbay na naman ang grupong yon. Hindi lang nila sinasabi sa atin dahil alam ni Manong Duming ang tungkulin ko bilang magsasabong sa baryo. Huwag kayong mag-alala. May araw ding magpakita sa atin ang ermitanyo. At alam kong sa oras na magpakita ito sa atin, mas magiging masaya pa ang ating pagsasama kapiling si Manong Duming. Tama ang iyong sinabi, Kanoli. Paminsan-minsan sa gabi, nakikita ko ang alagang dalawapahaw nito na dumaan sa himpapawid. Animoy nagmamasid lang ito sa ating kalagayan dito sa baryo. Hindi tayo pinabayaan ni Ermitanyong Duming. Dahil kahit malayo ito at may misyon na kinakaharap, sinisili pa rin niya ang ating kalagayan. Wika naman ni Mang Carpio. Lumipas ang oras. Sumapit na nga ang 10:00 ng umaga. May ilang mga kasama itong sinuli na pinauna sa lugar na pagsasabungan. Dala-dala ang mga panabong nila. Ninais nilang mauna sa lugar dahil hindi magtatagal. Magsisidatingan na ang mga sabungerong nanggagaling sa iba't ibang lugar. Pagsapit ng 11:00, nasa sabungan na ang grupo ni Noli. Pero ng araw na yon, tangan-tangan niyang muli ang bertot. Habang nag-iinuman sila ng tuba sa kabilang banda, pinagmamasdan lang naman nila ang patuloy na pagdagsa ng mga tao. Nang masipat nilang napakarami na sa ulutan, nagpasya silang maglabas ng 5 tandang upang ilaban. Makalipas ang ilang mga minuto, matagumpay naman nilang nahanapan ng kalaban ang 5 nilang manok. Ngunit sa kasamaang palad, sa 2 nauna nilang inilaban, tila ba hindi sila sinabayan ng swerte. Ni hindi nga nakasugat yung mga panlaban nila sa kanilang katunggali. Sa isip-isip noon ng pangkat ni Noli, hindi lang malas yung dumapo sa kanilang mga panlaban noon at napaka-imposible namang hindi magtamo ng sugat yun sa kalaban. Sa kabila ng ilang ulit nila yung nakitang tinamaan ng kanilang pambato. Duda nitong sinuli kung hindi nagtanga ng agimat ang mga kalaban nila. May mga ginawa ito upang talunin sila ng walang kahirap-hirap. Paglabas nila ng sabungan, nakita nilang tila nagyayabang pa ang naging katunggali nila sa ruweda. Nakisyo, walang panama ang mga taga-bundok sa kanila. Yung mga kasama noon nila Noli, na siyang taga-kondisyon ng mga tandang nila, medyo nababahala na dahil baka sa kanila isisi ni Noli ang lahat ng kanilang pagkakatalo.
At isa pa, may 3 panlaban pa silang kailangang isampa sa ruweda. Nang mga oras na yon, doon na nagpakawala ng mga usal itong sinuli upang konsagrahan ang mutya at mga bertud na kanyang tangan upang maging aktibo ito sa matagal na pagkakatulog. Nang makapagpalipad hangin na itong sinuli, doon niya naramdaman ang presensyang bumabalot sa buong paligid. Naririnig din niya ang tumitibok na mga mutya na isang indikasyon na mayroong mga agimatirong nagawi sa kanilang lugar. Nang dumating na ang puntong kailangan na nilang ipasok sa ruweda ang 3 pang mga manok, hindi na sila nagdadalawang isip na pumasok sa ruweda. Sa muling pagpasok nila Nuli sa ruweda ay ang pagsisigawan ng mga namumusta sa paligid. Nang mga oras na yon, napabilang sa wala ang mga manok nila Nuli dahil sa naunang mga panlaban nilang natalo, at nagsisilipatan ang mga mamumusta sa kabila. Sa pagbitaw ng 2 manok ay kampante namang ibinitaw ng kalaban nila ang pambato nito. Pero laking gulat ng mga tao nang 3 talon lang ang ginawa ng tandang nila Nuli sa kalaban, nang kaagad itong bumulagta sa lupa habang bali-bali ang 2 mga paa. Nagtatamuyo ng malalaking hiwa sa may bewang at isa sa may kili-kili nito. Nang makita ng may-ari ng manok ang nangyari, lumapit ito sa kasama nito habang may ibinubulong. Hanggang sa dumating ang pang-4 nilang laban. Pagbitaw nila Nuli ng kanilang tandang ay ang kasabay nito ang paghagis ng lalaki ng isang bagay sa kinaroroonan nila Nuli na hindi nila mawari kung ano yon. Animoy mga kristalyo na dinudurog na sobrang liliit. Sige, gawin ninyo ang lahat ng mga pangontra. Tingnan natin ang mangyayari. Bulong ni Nuli sa kanyang sarili habang kampanting inilapag ang kanyang manok. Pero halos ganun pa rin ang nangyayari kung hindi matapyas ang kabila nitong hita. Wasak yung dibdib nun na para bang nasabugan ng kung anong bagay. Maging ang pang-5 nilang sultada ay nanalo sila ng walang kahirap-hirap. Kaya ang nangyayari, 3 ang panalo nila at 2 ang talo. At habang pinag-usapan nila ang mga nangyari, nag-iinuman naman sila ng tuba nang biglang nasipat nitong sinuli ang maamong mukha ng ermitanyong naglalakad papalapit sa kanila. Nang masipat ito ni Nuli, animoy bakas na bakas noon sa kanyang pagmumuka ang hindi maipaliwanag na saya at ngiti. Sa paglapit ni Manong Duming ay ang pagkagulat ng lahat. Manong Duming, nagbalik ka. Akala namin hindi ka na babalik. Kamusta ka na? Bungad na wika ni Nuli. Okay lang naman ako, iho. Maaari bang hindi gaya ng sinasabi ko? Babalik rin ako rito. Medyo natagal nga lang dahil sa may mahalagang bagay din akong inaatupag. Maligayang pagbabalik, Manong Duming. Maupo na muna kayo para naman masaluhan nyo kami sa aming inuman. Wika ni Danilo. Sa muling pagbabalik ni Manong Duming, napuno ng kamustahan ang pangkat ni Mang Carpio sa pagbalik ng ermitanyo. Matagal na rin kasi itong nawala, kaya labis-labis din ang pangungulila dito ni Nuli.
Sa halos 1 oras nilang pag-uusap, biglang napaseryoso ang kanilang usapin. Nang magkwento na sa kanila ang ermitanyo kung bakit ito bumalik sa kanilang lugar. Iho, nabalitaan ko ang masamang balak ng mga nilalang sa kabilang dako ukol sa kagaya nyo na mga antingerong sabongero. Nais nilang ubusin ang mga taong nagtataglay ng mga gamit na kagaya ninyo. At hindi basta-basta ang mga nilalang na ito. Dahil pinagsasanib puwersa ito ng mga matataas na uri ng mambabarang at gabunan. At ang masakit pa, kaisa nila ang mataas na engkanto sa kadiliman. Sa susunod na linggo, bago sila makarating sa lugar dito, sasalubungin natin sila. Pero nasa iyo pa rin ang pagpapasya kung sasama ka sa amin ng pangkat ni Tonyo. Ayos lang naman sa amin kahit ayaw niyong sumama. Kayo pa naman ang masusunod sa inyong mga desisyon. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, bigla silang natigilan sa kanilang iniinuman. Ang buong akala noon nila Manong Duming ay hindi na sasama sa kanila itong si Nuli. Pero nagulat ang ermitanyo nang sumang-ayon sila Nuli maging ang pangkat ni Mang Carpio. Sasama kami, Manong. Ni minsan hindi sumagi sa isipan ko na iwanan at talikuran ang adhikain ng ating samahan. Ang nais ko lamang ngayon, Manong, ay bigyan mo kami ng panahon upang latagan ng matibay na pundasyong pangontra itong manukan ko at ang mga tauhan kong magbabantay sa lugar. Sagot naman ni Nuli. Nang marinig ito ng ermitanyo, ngumisi lang naman ito habang nakatingin sa kanilang pangkat. Matapos nilang makapag-usap, doon na inilabas ni Nuli ang 5 pa nilang mga tandang upang ilaban ang mga ito. Pinili ni Manong Duming na samahan ang mga ito nang sa gayoy maaaliw din ang kanyang sarili. Bago pa man sumapit ang dapit hapon, ang 10 na kanilang manok na inilaban, 8 dito ang panalo. Dahil sa sobrang dami ng kanilang bihag, kaya ninais nila Nuling pumunta ng merkado upang bumili ng mga sahog na kanilang ilulutong mga bihag. Nang makabili na sila ng kanilang kinakailangan, agad din naman silang umuwi. Sa pagdating ng kanilang pangkat sa kanilang tambayan, sakto namang nandoon ang pamilya ni Nuli na naghihintay sa kanila. Dumalaw ito sa kanilang tambayan nang mabalitaan ito ang pagbabalik ng ermitanyo. Si Manong Duming na ang nagpaalam sa mga magulang ni Nuli sa mga pinaplano nilang lakad. Hindi naman nagawang tumutol ng mga ito dahil sa alam nila ang responsibilidad ng kanyang anak. Sa pagsapit ng gabi, napuno ng kasayahan ang kanilang pagtitipon. Habang masayang-masaya silang nag-iinuman, panay lang naman ang kanilang kwentuhan sa mga nakaraan nilang mga paglalakbay. Sinuli naman ang mga oras na yon dahil naroon din naman sila Diego at Apong at iba nitong mga kasama. Ninais niyang sabihan sa mga ito ang nalalapit nilang paglalakbay. Kaya hiniling ng mga ito na ang 2 niyang manukan ay iisahin lang ang lugar na paglalagyan nito. Nang marinig ito nila Nuli at Danilo, doon nila napag-isipang maganda nga ang ideyang yon upang iisa lang ang kanilang aalagaan at babantayan. Bago pa man sumapit ang umaga, sa masaya nilang pagtitipon, napag-usapan na nila Nuli ang nalalapit nilang misyon kasama ang mga albularyo at mga antingero. Lahat ng kanyang mga kaibigang maiwan doon ay maiging nakinig
upang malaman ang insaktong detalye sa pag-alis ni Nuli. Hindi naman nila nagawang tumutol noon dahil sa alam nila ang samahang kinaaniban nitong si Nuli. Sa pagputok ng bukang liwayway, kahit wala siyang tulog, pinili pa rin niyang tumulong sa kanyang mga tauhan at amang namamahala dito.